Sa kwentong ito, susundan natin ang batang si Jomar na naglalakbay sa mundo ng mga espiritu sa pag-asang makausap muli ang kanyang mahal na lola. Ngunit sa kanyang pagsubok na makipag-ugnayan, isang nakakatakot na katotohanan ang unti-unting lumilitaw. Hindi lahat ng nagpapakita ay dapat pagkatiwalaan. Sa gitna ng dilim at mga anino, makikita ni Jomar ang isang babala sa salamin na magpapabago sa kanyang pananaw. Alamin kung paano siya nakatakas sa mapanganib na laro ng mga nilalang na nagbabalat kayo at kung paano niya natutunan ang halaga ng pag-iingat sa pakikipag-ugnayan sa kabilang mundo. Ako po si Jomar. May naalala lang akong kwento na nangyari sa akin nung mga 12 years old pa lang ako. Mahilig akong pumunta sa palengke noon. Kasi dati nung buhay pa si Lola ay nagtitinda siya roon. Kaya naman, kahit na wala na si Lola, ay palagi pa rin akong pumupunta sa palengke para maalala ko yung mga panahon na kasama pa namin si Lola. Maraming mga tindera roon na kakilala ni Lola. Minsan, nakikinig ako sa mga kwentuhan nila. May isang beses na pinag-uusapan nila yung tungkol sa ritual na makakausap ang mga patay. Sabi ng isang tindera, kapag daw nakapag-ritual ka ng maayos, ay makakausap mo ang kaluluwa ng kahit na sinong patay na tao. Basta alam mo kung saan siya nakalibing. Nakikinig lang ako nun sa kanila, pero sobrang interesado talaga ako. Parang may parte sa akin na umaasa na makakausap ko si Lola. May isa sa kanila na nakapansin sa akin. Tinanong niya ako kung gusto ko raw bang makausap si Lola. Sabi ko, oo, kung pwede lang. Sabi niya bibigyan daw niya ako ng instructions basta gagawin ko raw yon sa storage ng palengke. Kasi may altar daw doon na hindi ginagamit. Sabi niya, magdala raw ako ng 2 puting kandila at isang salamin. Sa unang gabi, dinala ko yung mga kandila sa storage. Ang dilim-dilim doon, parang may mga matang nakatingin sa iyo. Naglagay ako ng 2 puting kandila sa altar. Pagkatapos ay sinindihan ko. Tapos, tinutukan ko yung mukha ko. Nagdasal ako ng Our Father at Hail Mary. Tapos, tinawag ko yung pangalan ni Lola. Ilang beses kong tinawag yung pangalan niya. Pero wala naman nangyari. Nakaramdam lang ako na parang may mga anino sa paligid ko, na parang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Pero wala naman akong narinig na boses o kahit na ano. Pero yung kaba ko grabe, parang may hindi tama. Sa pangalawang gabi sabi ko, baka hindi lang ako nag-concentrate ng maayos. Kaya ang ginawa ko, nagdala ako ng salamin. Nilagay ko yung salamin sa altar. Tapos doon ako tumingin habang tinatawag ko si Lola. Doon na ako nakakita ng kakaiba. Habang nakatitig ako sa salamin, ay unti-unting nag-iiba yung itsura ng mukha ko. Naging mukha ng isang matandang babae. Hindi ko na napigilan yung sarili ko. Napatili ako. Tumakbo ako palabas ng storage. Pero naisip ko na baka si Lola yon. Kaya bumalik ako. Pagbalik ko, ay may nakasulat sa salamin. Gumamit ako ng flashlight para makita ko ng maayos. Sabi sa salamin, Apo, mahal na mahal kita. Naiyak ako noon kasi alam ko na si Lola yon. Sa mga sumunod na gabi ay patuloy kong tinawag si Lola. Nung una, nakikita ko lang sa salamin yung mga salita na sinasabi niya. Pero sa mga sumunod na gabi ay naririnig ko na yung boses niya. Sinasabi niya na mahal niya ako at yung buong pamilya namin. Sinasabi rin niya na bantayan ko raw yung mga kapatid ko at maging mabait ako sa mga magulang ko. Isang gabi, pagpasok ko sa storage ay nagulat ako. Nagkahalat sa sahig yung mga kandila. May nakasulat sa lupa na pentagram. Tapos, sa gitna noon ay nakatayo yung salamin. Doon ko na-realize na hindi na si Lola ang kausap ko. Parang biglang lumamig yung paligid ko at sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Nakakatakot talaga. Imposible na si Lola ang gumawa ng mga yon. Ang alam ko ay isang masamang nilalang, ang nagkukunwaring kaluluwa ni Lola. Tumakbo ako palabas ng palengke. Hindi na ako bumalik doon.
Sa halip ay nagpunta ako sa bahay ng isang albularyo na kakilala ni Lola. Kinuwento ko sa kanya ang lahat. Sabi niya, mabuti raw at tumigil na ako sa pakikipag-usap doon sa salamin. Yung mga ganitong nilalang daw ay mahilig magkunwari para makapasok sa buhay ng tao. Binigyan niya ako ng rosaryo na may mga dasal na nakasulat sa mga beads. Sabi niya, suotin ko raw yun palagi para hindi ako maapektuhan ng mga nilalang na nagbabalat kayo. Sabi pa niya, karamihan daw sa mga nilalang na nagbabalat kayo ay mga demonyo. Kaya dapat ay maging maingat ako. Natakot ako noon. Kasi naisip ko na baka yung mga nakakausap ko ay hindi talaga si Lola. Baka isa lang itong demonyo na nagkukunwari. Nakakakilabot isipin na ang dami niyang nalalaman tungkol sa akin at sa pamilya namin. Paano kung gamitin niya ang mga nalaman niya para saktan kami? Mabuti na lang at wala naman nang nangyaring kakaiba sa pamilya namin. Simula noon ay natutunan ko na maging maingat sa pakikipag-usap sa mga espiritu. Hindi lahat ng nagpapakita ay dapat pagkatiwalaan kahit pa mukhang kakilala mo sila. Sa kwentong ito, natutunan ni Jomar ang mahalagang aral na hindi lahat ng nagpapakita ay dapat pagkatiwalaan, lalo na sa mundo ng mga espiritu. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas maraming nakakatakot na kwento sa Creepy Pinoy Stories. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, tandaan, hindi lahat ng nakangiti ay kaibigan.